usapan ito si Gadon. May dalawang sinabi to si Gadon na talagang wala na ho sa hulog. Dati natutuwa pa tayo rito kay Gadon sa mga paraan niya na pagsasalita, etc. No? Pero ngayon, hindi na po nakakatuwa talaga itong mga pinagsasabi ni. Yang trust rating na yan, kalokohan yan. Pulse Asia at SWS. Minumura niya pa yan. Siyempre, hindi nilagay dito. Pulse Asia at SWS, mga bayaran lang yan. Kung ako nga masusunod, pagpapatayin ko yung mga yung sistema, ha? Yung papatayin yung sistema nila. Inawat niya rin yung sarili niya. Okay. Alam niyo po, itong si Larry Gadon, wala na, no? Parang magsalita man, wala nang sense. Kung meron pong mas pinagkakatiwalaan yung mga tao, na-distinguish na ng mga tao, ang tunay talaga na, yun lang naman ako magre-react. Kung sinabi niya lang na pangkalahatan yung survey, yung pinaniniwalaan ng tao na survey, yun yung binabanatan niya. Bakit? Doon kasi negative si BBM, doon very positive si BP Sara. Yun kasi, dekada na yan, Gadon. Hindi mo na pwedeng tanggalin yan, yung SWS tsaka Pulse Asia. Hindi ka pa Larry Gadon, meron na yan. Ibig sabihin, hindi ka pa namin kilala. No? Hindi namin alam kung saan ka galing. Kailan ka lang naman sumulpot Di ba? Panahon na ni Tatay Digong. Hindi ka pa namin kilala, Gadon. Meron nag-exist na at pinaniniwalaan niyang SWS at Pulse Asia. Tignan mo, Gadon. Naglabas yung Okta search. Ang taas ni BBM. Halos mas mataas pa siya kay BP Sara. Ni yung media, traditional media, hindi na sila binabalita Kasi alam nila na, putya, napakalaking kalokohan naman yan. Hindi ka panipaniwala na mas mataas yung rating ni BBM kaysa kay BP Sara. Kaya ako hindi ko tinatalakay yung Okta na yan Ang lagi kong tinatanong sa mga post, pag pinupost yung ng Okta, meron pa bang naniniwala sa Okta? Ngayon, binabaliktad mo, Gadon. Yan ang kapanipaniwala. May isa pa siyang sinabi na talaga unbelievable. Napaka-unbelievable na nito ni Gadon. Okay. Binabanatan ni Gadon si Baste dahil daw, si Baste daw ay dun sa sinasabi ni Baste na ginigipit si BP Sara dahil siya yung woman to beat ngayong 2028. Ibig mo sabihin kakalimutan natin yung mga winaldas na hindi maipaliwanag? Just because ang explanation natin kasi threat yan. Yung threat, anong threat pinagsasabi nyo? Actually, in 2022, the reason why Sara did not run for president is because ayon mismo doon sa survey ng Malacanang, number 4 lang siya. Ang number 1 noon, si BBM, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, pang-4 lang si Sara. Hindi ko po alam kung anong survey yung sinasabi ni Gadon, no? Pero alam ko po na lahat na presidential survey, number 1 si BP Sara. Siguro yung sinasabi niya na pang-4 na lang si BP Sara, number 1 na si BBM. Nung ang tatakbuhan na nung sinabi na ni BP Sara na hindi na siya tatakbo at nag-file na ng certificate of candidacy. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha, Gadon. Yung 2022 daw, pang-4 lang sa survey si BP Sara. Kaya raw siya hindi tumakbo bilang presidente. No? Hindi ko alam talaga kung ano yung utak na ni Gadon Binabaliktad na niya yung nasaksihan natin lahat. Palagay mo na. May magagalit na naman sa akin yan. Bakit ka naniniwala kay Gadon? Ipagpalagay mo na for the sake of argument na tama ka.
na pang-apat nga si BP Sara noong 2022. 2028 na pinag-uusapan Pang-ilan si BP Sara? Number 1. na kinukot mo na survey na hindi kami naniniwala, yung survey noong 2022. 2026 na ngayon Ang lahat ng survey sa 2028 election, number 1 si BP Sara. At hindi lang po siya simpleng number 1. Nung katulad nung number 1 siya noon. Number 1 siya noon pero hindi ganito katambak Number 1 siya ngayon, yung sumunod sa kanya halos kalahati lang. Kaya gadon kung ano yung sinasabi mo mahilig siya dyan di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, 16 million lang. Iba na alam mo kung ano pagkakaiba? Maraming galit kay BBM. Kung hindi mo kayang tanggapin yan, na maraming galit kay BBM, wala tayong magagawa. Yan ang katotohanan Kaya nga siya negative sa totoong mga survey. Yung mga binabanatan mo, yan yung mga totoong survey. Maraming galit kay BBM at lahat ng political forces na existing sa Pilipinas, kakampi na ni BBM. So kung lahat sila magkakakampi na, kinampihan si BBM, natural, ang lahat ng galit kay BBM, papanig dito sa mga Duterte. Kaya yan po yung paliwanag kung bakit ngayong para sa 2028, halos doble yung susunod kay Sara Duterte, yung kanyang rating. Huwag kang mag-alala. Hindi kami naniniwala sa ibang rating, lalo na sa Okta. Okta, Numero, at iba pa. Dalawa lang ang pinaniniwalaan ko. At yan po, consistent ako dyan.